na yan na last year pa, na kada kongresistang attend ay binibigyan ng 777. 7 million from DSWD, 7 million tupad from DOLE, and 7 million medical assistance from DOH kada attend mo. Ibig sabihin, umattend ka lang, 21 million agad worth of government funds ang ibibigay sa'yo. Tingin mo bakit ginigipit nila si VP Sara ngayon ng Congress? Mali yan. Dinidistract lang nila ang taong bayan kasi ang administrasyon nila incompetent. Ang lower house, mali. House of Representatives, people there who are displaying their ignorance, shame on you. Saan tayo magkakaisa? Kung mali ang gobyerno, sabihin natin, bakit magkatakot? Ang gobyerno representante lang ang power na kasalalay at galing sa mga tao. I-downgrade nila si Sara Duterte. Alibay, they are scapegoating. Naintindihan nyo yun? Parang that's an abuse, gross abuse of power. Yes. Magandang morning sa atin lahat, mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Anong meron ngayong araw? So, linggo na ngayon, ha? Tama ba? Oo, dyan sa Pilipinas. O, linggo na ho. At, naku po, nagkakabuking ka na. So bukas, mangyayari na ho yung lahat ng inaasahan ng ating kababayan. Bukas ho, January 13. Tama ba? Oo nga. Ang kulit mo, Kuya Good. Ngayon dito, mga kongresistang dumalo sa bagong Pilipinas Servicio Fair na booking na 777 scheme. Nako, ito malala. Dito na ata uubusin ang kaban ng bayan sa 7-7 scheme na ito. Ayun yan sa balita. At kung sino magbabalita, eto ho, pahayag ho ni party list Representative Duterte party list na si Cardema, si Congressman Cardema. So ngayon, ano ang aabangan nyo mamaya-maya? Isa hong UP professor, nagsalita na rin. Aba, may boses na ho rin ang mga taga-UP rito, sino ngayon ang lumalabas na mabantot dito ngayon? Siyempre, kung sino nakaupo ngayon. Kasi, iba't ibang grupo, iba't ibang institute na ho ang mga nagsasalita. Di ba? Ngayon, hay, kasi kayo, ang hiling nyo kasi sa ginto, ang hiling nyo sa pera. Ayaw unahin ng taong bayan. Diba? Ayaw nyo unahin. Pero bago natin simulan natin talakayan ng reaksyon, sang like, sang share, all goods na po tayo dyan. Kaya like nyo yung video at i-share. So, mabot na po tayo ng 181 subscribers, ha? Maraming salamat po sa inyo, ha? O, eto na, simulan na natin. Pasok mo, kuya. So, narinig ko na yan na last year pa, na kada kongresistang attend ay binibigyan ng 777. 7 million from DSWD, 7 million tupad from DOLE, and 7 million medical assistance from DOH kada attend mo. Ibig sabihin, umattend ka lang, 21 million agad worth of government funds ang ibibigay sa'yo. Grabe, no? Kami sa Duterte Youth Party List, wala kaming na-experience pa na ganyan. Kasi may pagmamalaki namin, nasa halos 30 na imbitasyon sa amin sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. 0 attendance kami. Hindi kami umaattend dyan sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Tumaas yung utang na natin at kapansin-pansin kung ikukumpara sa unang 2 taon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman talaga yung 1 trilyon agad yung naidagdag sa utang niya nung pag-upo niya, kung ano yung naumpisahan niya doon sa mga unang part ng kanyang taon, di hamak na mas mataas agad yung inutang natin dito. Pero mataas yung presyo ng bilihin. Di ba? Tapos recent ngayon, marami nagsasabi na sila ay mahihirap. So kumbaga, same as useless ang nangyayari dito. Kahit nakaliwat kanan yung ayuda. Ano masasabi niyo dito, Chairman? Alam niyo, na-realize ko dyan sa paglaki ng utang, yan yung sinasabi natin ng panahon ni Pangulong Marcos Sr. Kasi ako, dati akong Marcos loyalist.
At hindi ko naman talaga naabutan si Pangulong Marcos Sr. pero sinasabi natin dati na maraming nagawang proyekto si Pangulong Marcos Sr. Marami nga naman. Pero ang hindi namin na-realize ngayong panahon na ito, lahat pala yun ay inutang. Di ba? At kung pinagkakakitaan yung mga proyektong yun, lumaki yung kita talaga nila. Doon sa mga proyektong yun. Maraming ang nagawa, pero utang lahat yun. So ngayong panahon na ni Marcos Jr. naman, ni Pangulong Marcos Jr., baka kinokopya niya yung paraan ng pag-utang na ginawa ng kanyang ama. And ang problema nito, utang agad ito ng mga Pilipino. Walang problema dun sa mga korap kasi ano lang naman yung mga puhunan nila, 'di ba? Pera lang din ng taong bayan yung pinupuhunan po nila para makakuha ng mas marami pa na pera ng taong bayan. Sa mga ganito po, hindi pa ba kailangan na mag-ingay yung taong bayan? Kumbaga parang kasi minsan lumalabas na ay tututukan ko na lang yung sarili ko na may ahon, parang ganyan na lang. Ano ba dapat ang gawin dito ng taong bayan? Ano bang dapat na maging karakter ng taong bayan ukol dito po sa mga ganap na ito, mga napapansin natin? Alam nyo, Boss Admar at sa ating mga tagapakinig, ako kasi naging undersecretary ako nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ang Duterte Party List naman, nakaupo rin simula nung panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi namin naranasan yung ganyang mga issues sa gobyerno. Ngayon ko lang na-realize kung paano pala inaabuso ng todo ang gobyerno. Katulad ng paglilipat ng napakaraming pondo, di ba? Ng SSS, GSIS, pagbebenta ng ginto ng Bangko Sentral, paglilipat ng pondo ng PhilHealth, paglilipat ng pondo ng PDIC, yung nag-i-insure sa lahat ng bangko sa Pilipinas. Ngayon ko lang na-realize na kapag pala ang nakaupo ay iba ang plano, iba ang adikain sa gobyerno, talaga palang pwedeng abusuin ng todo ang gobyerno. Ngayon lang na-realize. Mga kasama, hindi ko na dadamihan na reaction dito kasi ito ay isang balita at ito isang matinding pagbubulgar patungkol dito sa 7-7 scheme. 'Di ba? Ito ay patunay lang na pang-aabuso ang ginagawa nitong mga bakulaw sa paglustay ng kaban ng bayan para lang ibayad doon sa mga bakulaw din. Ha? Tuloy. I-realize ng maraming Pilipino. Opo. Dito naman po sa isiniwalat ni Mayor Benji Magalong, meron ka rin bang narinig dito considering yung kapatid niyo po congresswoman no ng Duterte Youth Party List. Ito po ba makukumpirma ninyo na merong ganitong mga pamamaraan na pag dati raw ito kasi ngayon medyo yung unang bahagi pa daw na pag-uumpisa sa 7-7 scheme, kasama ka sa sortie ni Speaker daw, abay 7 million mula sa AIC, 7 million sa TUPAD, 7 million pesos na ayuda para sa MAIP na magagamit mo, may bibigay mo sa iyong lugar agad, automatic ang ibibigay sa iyo, sasama ka lang doon sa mga sortie ng Speaker. Yes, for the record, first time ko sabihin, narinig ko na yung 777 na yan. 777 na yan, last year pa. 7 million AIC from DSWD, 7 million TUPAD from DOLE, 7 million medical assistance from DOH. So 21 million. Yan ang ibinibigay kapag umattend ang isang kongresista sa malaking rally ng administrasyon katulad ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Kaya hindi kayo nagtataka kapag mayroong Bagong Pilipinas Servisyo Fair, nandun ang halos 200 na kongresista, nakaputing t-shirt, nagbiyahe pa mula Luzon. Tipi mo, kongresista ka, yung budget, warlord galing Luzon. Pipila ka sa aeroplano, pipila ka sa bus. Pagpuputing t-shirt ka, 200 kayo. Sagot mo, pati yung security mo, pati yung staff mo, mag-hotel kayo lahat. Bakit pinagsasagaan ng isang kongresista, isang leader galing ibang parte ng Pilipinas na pumila at pumunta sa lugar na wala naman siyang constituent doon? Di ba? Kongresista siya na isang distrito, na isang probinsya, na ibang lugar. Bakit ka magsasaga magbiyahe sa ibang parte ng Pilipinas para umattend ng rally doon? Wala naman boboto sa iyo doon. Kongresista ka na ibang region at ibang probinsya. Tama. So narinig ko na yan na last year pa, na kada kongresistang attend ay binibigyan ng 777. 7 million AIC from DSWD, 7 million TUPAD from DOLE, and 7 million medical assistance from DOH kada attend mo. Ibig sabihin, umattend ka lang, 21 million agad worth of government funds ang ibibigay sa'yo. Grabe. Kami sa Duterte Youth Party List, wala kaming na-experience pa na ganyan. Kasi may pagmamalaki namin na sa halos 30 na imbitasyon sa amin sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, 0 attendance kami. Hindi kami umaattend dyan sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Kung maalala ninyo, yung launching ng Bagong Pilipinas, January last year, launching rin nung rally sa Davao, nandun kami sa rally sa Davao. So simula nung day 1, hindi kami umaattend dyan sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Kahit na kung iisipin mo, di sana kung umattend kami sa lahat, meron na kaming 630 million
pesos worth of government funds na pwede naming pang-ayuda sa taong bayan. Kaya lang naisip namin, hindi naman talaga trabaho ng isang mambabatas, gumagawa ng batas, ang mag-ayuda. Di ba? Trabaho ito ng DSWD, ng DOLE at ng DOH. So sa tingin ko, inabuso ang prosesong yan. At isipin mo kung umattend ka ng 30 na bagong Pilipinas Serbisyo Fair, kongresista ka, binigyan ka na ng 630 million. Ha? Kung 21 times 30, 630 million. Multiplied by almost 200 congressman. Ilan yun, di ba? So lampas kalahating bilyon kada congressman, multiplied by almost 200 congressman na umattend. Ganun kalaki yung na discretionary lamang na ibinibigay kasi ng administrasyon. Kaya wala talaga kaming experience dyan kahit isang beses, kahit 21 million, kahit 777. Pero ang dami namin kaibigan na kongresista, matagal na namin mga kaibigan, pinapaten kami, sasabihin Kong, attend kayo kasi meron 777, sayang naman. Kami syempre, binabati lang namin yung mga kaibigan namin kongresista, pero hindi kami umattend dyan. And hindi kami nagsasalita patungkol dyan kasi hindi namin na-experience talaga. Ngayong nagbanggit si General Magalong, si Mayor Magalong, na isang mayor for good governance, na ganun rin ang kanyang nalalaman. So napagtugma namin na yung nalalaman niyang 777, yun rin yung ibinubulong sa amin ng mga kongresista na iba na pinipilit kaming umattend doon sa rally dahil meron daw rin 777 para sa amin. Yan, kita nyo. Nagkakabulgara na. Ito namang mga nagpapagamit na kongresista para sa kanilang kapakanan at kanilang mga gagamiting panggastos sa kanilang pagtakbo muli, ha? O anumang bagay, o anumang anumang magiging ano dyan sa pera na yan. Yan ho ay kaban ng bayan. So, isang ano lang to, no? Parang inaabuso nila di umano. Yung kaban ng bayan. Naku po, mga... Kaya ho nagsalita na rito eh. Sino? Si Mayor Magalong. Bakit? Oo. Ang mga ibang mayor po ay nakikisa na kay Mayor Magalong sa transparency tax allotment dialogue. Kailan ito mangyayari? Abangan natin ha. Bibigay natin yung slide. Sinisip na tayo. Malamig kasi. Bibigay natin yung slide sa inyo ha mga kasama. At ito kung ano yung pahayag ni Mayor dito. Kayo na ho ang bahala na mag-analyze. At syempre, alam natin na magaling itong mayor na ito. Pasok mo, Mayor. A letter of support to supporting the call for a dialogue with the Department of Finance para ma-clarify na yung issue regarding yung non-compliance, yung perceived non-compliance with the Mandanas Garcia ruling. Lubos na sinusuportahan ng League of Cities of the Philippines o LCP ang pagsisikap ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magkaroon ng transparent na accounting ng National Tax Allotment o NTA para sa mga local government units o LGUs na pagtiyak na natatanggap ng malungsod ang mga kinakailang mapagkukunan para sa epektibong pamamahala. Ang support letter ay ginawa kasunod ang pagsisiwalat ni Mayor Benjamin Magalong kamakailan na ang syudad ng Baguio sa kanilang computation ay hindi nila natatanggap ang buong 40% na internal revenue allotment ng lungsod. Based doon sa aming computation. Grabe. In 2024, lumalabas na we just received 31.7 sa aming computation. Nung 2023, lumalabas na 32.7 lang natanggap namin, not 40%. Ang support letter ay kinabibilangan ng 149 na miyembro ng city mayors na pinangungunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa tingin ko siguro baka hindi lang kami nagkakaintindihan sa kwentahan. Mabuti na lang na siguro pa-explain sa amin ano yung kwenta. Ito yung figure. Yung figure na ginagamit naman namin, figure din ng Department of Finance. Gusto lang namin i-clarify. Nag-text siya sa akin. Sabi niya, how can we support you? Gumawa sila ng ganun na sort of a manifesto. Ayon sa sulat, umaapila sila para sa transparency na nararapat sa lahat ng LGU para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Alam mo, marami nagsasabi nga, mag-file na kayo ng case, Pero hindi naman basta-basta nagpa-file ka ng case na lang ulit. Bago ka mag-file ng case, lalo-lalo na yung mga ganitong pagkakaunawaan, dapat talaga makakon mo muna, exhaust mo muna lahat sila. Ang Mandanas Garcia ruling ay kapasyahan ng Korte Suprema na makatanggap ang local government units ng karampatang bahagi sa lahat ng buwis na nakolekta ng sentral na pamahalaan. Naglalayon itong palakasin ang pamahalang lokal sa kanilang pagbibigay ng serbisyong medikal, pang-infrastruktura, edukasyon at serbisyong lokal at upang mapaangat ang mga nasa kanayunan sa pamamagitan ng pagtaas ng National Tax Allotment. Nauna nang sinabi ni Mayor Magalong na may karamdaman pa si Secretary Recto kaya naghihintay pa sila ng tugon sa kanilang hiling na dialogo.
Grace Doctolero, Oh, yun ha. Talaga yung iba't ibang mga mayor susuporta na dito kay Mayor Magalong. Sana sila ngayon ay maging boses. Kaya naman napapag-isip-isip ni siguro itong ang pangalan nito Negro, na magkakaroon na ng kudita, di umano. At itong si nakaupo ngayon medyo kinakabahan na. Yung pahayag na yan, ito bibigay natin kay The General Point. Alam nyo mga kasama, sino ba hindi kakabahan? Samot-sari na mga iba-ibang personalidad, iba-ibang tao, iba't ibang grupo na nagpapahayag ng pagkadismaya. Pagkadismaya bakit? Yung produkto ng Pilipinas nagmamahala na. Hindi natin malaman kung ano nangyayari. Yung isang pirasong kamatis nagkakahalaga ng 20. Sino ba hindi matutuwa nun? Di ba? At ang bigas pataas na ng pataas. Ano mangyayari ngayon yan? Sa bigas natin, baka mag-100 na kilo dyan. Ang saklap, di ba? Kaya ito, ipapasok na natin. Si General. Ito maganda to. Baka na ay intelligence report about sa kudita. Kasi press con ni General Browner, sinabi niya na tangkilikin ang coming election. Hindi kudita ang sagot sa mga hinaing ng bayan. So, marami pa akong ibang nabasang post ni na Crisette Laureta Chubayon, Joey Di Bebre, Doc Loren Badoy, nag-react dito sa pahayag ni General Browner na hindi kudita ang solusyon sa hinaing ng bayan. So, tinatanong, sino ang magkukudita? Meron ba? Kaya ito, yung subscriber ko sa Osamis, napaisip tuloy kung meron bang mga hungihong, meron bang rumors tungkol sa kudita. Ang sagot ko sa kanya is, wala naman. Hello, Dela Cruz. Ayan may ads lang See, you've gotten the new Netflix Converge bundle starting at just pag meron kang rhinitis. Sa totoo lang, wala akong nababalitaan tungkol sa kudita. Kailan, ipaliwanag ko mamaya, maraming hinaing, even within the military organization, active in reserve. Ipapaliwanag ko mamaya sa pamamagitan ng article na sinulat ni Lieutenant General Aurelio Baladad. Ayan. General, PME graduate 1982, na malalaman natin doon na may hinaing ang mga men and women in uniform. Okay, iparinig ko muna yung press con o pahayag ni General Browner. Panawagan ko sa ating mga kababayan, gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. Tamang tao sa tamang posisyon. Dito ang siguro nga, siguro, siyempre, may mga intel yan siguro nakakaramdam sila ng mga bali-balita. Sa loob ng kampo nila, di umano. Kasi marami nadidismaya sa nangyayari ngayon. Di ba? At siguro, masasabi natin na natatakot na sila. Di umano. Kasi bakit? Milyon usapan na rito. Iba-ibang grupo, iba't ibang institusyon, iba't ibang departamento. Kagaya ng sinabi ko kanina, taga-UP ito Profesor ng UP, kilalang profesor, ito magsasalita dito. Mas maganda kayo na ang makinig. Ano sa tingin mo, bakit ginigipit nila si VP Sara ngayon ng Congress? Mali yan. Dinidistract lang nila ang taong bayan kasi ang administrasyon nila incompetent. Ang lower house, mali. House of Representatives, people there who are
displaying their ignorance. Shame on you. Anong nagawa? Flood control project, mga funds na yun, nataan? Yung mga ayuda, sir. Yun ang, oo, the ayuda. Ayuda is a wrong way of making people dependent hinoon tuloy sa gobyerno. About dito sa issue kay VP Sara na yun nga sabi nila ipapa-impeach daw. May plano silang i-impeach si VP Sara dahil doon sa confidential fund. Laugh because it's so funny. Why impeach somebody? Nasa Supreme Court na nga yung yung issue dyan na hindi naman, COA already cleared her. The Supreme Court cleared already the President Duterte of any accountability. So malinis na. The Congress people, especially that hypocritical Wadcom Kuno, it's very clear they're making a circus out of it. At to Sara Duterte, bakit? COA cleared her and then may nag-complain. So there's a Supreme Court case. Now it's sub judice already. You cannot even speak about it. That's why Sara Duterte is quiet about it because it's under litigation. And then Congress, because the people do not know about it, they take advantage of that. Mali ang lower house, mali. House of Representatives, people there who are displaying their ignorance, shame on you. That's not the republic which I long for. Remember, in the Greek conception of democracy, it's Plato's The Republic. Have you read Plato's The Republic? It's not just once every 3 or 6 years we vote. That democracy na. Pagkatapos, tameme na. Wala nang power to speak up. Democracy is you could speak up. You have freedom of speech. Huwag kang matakot. Wala ka namang ginawang mali eh. That is democracy. Ngayon, ang democracy nila in the West, for instance, or even in other countries in the world, it is already fascism, right-wing. Ginawa nilang fascism ang democracy. Kung saan ipwersa ka, i-cancel ka because you are speaking the truth. That's not democracy, that's fascism. Right-wing alliance with big corporation, including big pharma. That's wrong. You need to re-educate holistically. Hindi kailangan maging religious. No. Spiritual, yes. Hindi lang tayo sa rites and rituals. Our belief system, because colonized tayo by Spain. Then America, rock and roll. Kaya hindi mo may spelling minsan. Where is the Filipino culture, our national identity? So from which we can develop nationally. Hindi lang tayo kapik din na American system, not even China system, which is relatively better. We have to develop our own model. The path of development, our own statecraft. Develop our own model of development. Peace through development. At tama naman ng China, win-win cooperation. Bakit tayo bangayan over something na we can in bayanihan way, we can cooperate collectively. So get involved, people, in your own way. Social media, blogging, or even in school. When I was teaching in university, at the state university, premier state university, I encourage my students about this thing. Some people couldn't understand. I was teaching chemistry, but already I was also teaching about awareness. May I know, sir, what university are you teaching?
Oh, the Premier State University. Alam na nila yun. Is that UP? Diliman yan, Diliman. ha? UP Diliman. So anyway, I'm not self-aggrandizing. I'm just saying from experience, from my own understanding, which is hopefully enlightened, will help also enlighten you. So when I was in university, I mentored, not only taught, I mentored students. So outside as a private sector, even in my entrepreneurship, social entrepreneurship, I mentor people what's the right way. Yung mga hindi nagbabayad, magbayad kayo sa mga utang ninyo. Tinulungan kayo through microfinance, learn to pay up also. Kasi hindi naman yan rights and privileges. There's duty and responsibility of each citizen. And then don't forget Dr. Jose Rizal. Pati si Andres Bonifacio, sir. Lapu-lapu. Ibalik natin yung sanity sa Congress, sa pamayanan. Even our parents, minsan kung kulang sila ng kaalaman, i-guide natin, tulungan natin ang mga magulang natin. And then our neighbors, we help each other, enlighten them. Hindi yung selfish, kanya-kanya lang na maski magkapitbahay hindi nag-uusap. Komunidad ba yun? Sir, tanong ko lang, sir. Ano sa tingin mo bakit ginigipit nila si VP Sara ngayon ng Congress? Mali yan. Dinidistract lang nila ang taong bayan kasi ang administrasyon nila incompetent. Anong nagawa? Flood control project, mga funds na yun, nasaan? Yung mga ayuda, sir. Yun ang, the ayuda. Ayuda is a wrong way of making people dependent hinoon tuloy sa gobyerno. Ang nakakatanggap, kung sino man yun, maski sila, may dignidad sila. Sabi ni Senator Nikki Cositeng, ang fishermen, ang mga magsasaka, sinasabi nila mismo, hindi yan ang kailangan namin na ayuda. Kailangan namin magbigyan kami ng dignidad. Ang dignidad, nakukuha sa tamang edukasyon, tamang hanap buhay, tamang pag-iisip, tamang pananalita, at tamang paggalaw. Kailan tayo magkakaisa? Kung mali ang gobyerno, sabihin natin, bakit magkatakot? Ang gobyerno representante lang ang power nakasalalay at galing sa mga tao. So, tama. Yan ang magandang narinig natin kay Professor. Ito ho ay simpleng mensahe pero makabuluhan ho. At yung mga sinasabi niya rito, yung statement niya rito, nagulat din ako. No? UP professor po ito ha. Nakita ko lang, kaya gusto ko i-share sa inyo. Siguro, napapanood din siya ng ibang kasamahan niya at nagkakaroon na siguro ng stand para nga dito sa nangyayari. Kasi kung ibabalik nyo yung istorya noon, doon sa kung sino yung namuno na tatay, parang nagkakaroon ng parang repeat the history. Di ba? Kung ano yung ginawa ng tatay di umano, ayon sa kwento, sa kwento rin ng tatay ko, halos maghalintulad sa nangyayari ngayon. Tuloy pa natin. Yung i-downgrade nila si Sara Duterte, alibay, they are scapegoating. Naintindihan nyo yun? Parang that's an abuse, gross abuse of power. Pwede mo malaman na hindi ka niloloko na mekaniko using your own OBD2 scanner. Kahit katulad. Why aren't the people, so many
Where are the people? Dapat marami tayo na ambag sa kaalaman na mali yun. Anong nagawa nila? Sila nga ayaw nilang magpa-investigate sa mga mga confidential fund, intelligence fund. Yun nga yung problema. Ang ginagawa nila, maski sa budget, maski hindi confidential, certification, liquidation by certification. Acknowledgement receipt. Mali yun. Dapat sa Amerika, na-observe ko talaga na sa Congress nila, ang expenses nila, maski sa taxi, sa meals, sa hotel stay or whatever, sa per diem nila, itemized yan. Documented. Sa budget. Amerika yan. So, I'm sure ganun din sa China o sa iba. Bakit sa Pilipinas, liquidation by certification lang? Abuso yan We need to know where our tax money went. Tapos pag magkulang na ang deficit, kasi kulang sa accountability and transparency, what? Utang na naman sa World Bank, IMF. My God! And now BRICS is here. We ought to be supporting BRICS because for the global south. We have to have alternative. When it's we are de-dollarizing, no, we're just saying give the people option, give the people choice, give the people alternative. Di naman bubo ang mga tao. Takot lang. Bakit takot? Kasi kulang sa kaalaman. Once you have knowledge and the right experience, mawala yung lahat ng takot mo. Because with truth, may ilaw ka. That I say, get enlightened. Ilaw. Maliwanagan ka. Pag maliwanagan ka, mawala yung takot, alinlangan, at yung mga paghuhusga sa kapwa. We are here to love one another without being religious. Empathy and compassion kailangan. That taught, Buddha taught that, and Buddhism is not a religion, it's psychotherapy. Therapy. People are suffering. Students, teachers, old, young, men and women, they're suffering. There's a way out of suffering. That all this part of the spiritual education. So, pag nasa gobyerno ka o nasa trabaho ka, private, you do your task well. Right thinking, right speech, right action, and the right feelings. Edukasyon yan lahat Yung conscience, hindi yan natuturo, but China has that paradigm. Because of the teaching of Confucius and Lao Tzu and Mencius. Conscience, darating yan pag you go into the right thinking process. Don't be afraid to be a critical thinker. That's what we need. And then question. Even in the medical field, you question the doctors. They don't know everything. Maybe you know better. Like going for natural medicine. And then the excesses of big pharma. Para kung darating yan ng mga ano man yang mga pathogen, mga virus or whatever, we have option. You have the knowledge to protect yourself health-wise. So yan mga kasama narinig nyo sumabog na rin sa galit ito si Sir, isang UP professor. Kaya marami na nagpapahayag pero kagaya na sinabi niya, takot. Pero kung may knowledge ka, meron ka kaalaman, madali mo lang may pahayag ang yung mga kagustuhan. Ayan, lagi ko sinasabi sa inyo lagi kayong manunood sa ating daily vlog. Mamayang hapon meron po tayo Huwag kayong pahuli sa mga bagong issue, balita at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!